Last Sunday, actually ito yung pinapaalala sa atin na mensahe ng Panginoon about stagnant in faith, diba?
At may isang church sa Revelation. Ito yung unang-unang church na binanggit sa tipong churches sa chapter 23 ng Revelation, Book of Revelation. At maganda yung kanyang ginawa. Kailang hindi ganun ka alam yung kanyang pag-ibig na kung saan yung unang bugso ng pag-ibig sa Panginoon ay talaga mainit. So later on, habang tumatagal, ay nababawa sa ibig at nagiging Panginoon. Yung malikap ka, maganda sa katawan, sa physical, wala? Sa umaga, sabi, magandang ka, para ma-cleanse yung iyong, sa loob, nakikyan. Pero magaling sa spiritual life, hindi siya maganda. Hindi siya magandang pagtotoo. Ito ay isang panganib sa pananampalataya. Tandaan natin, pito ito, as the churches, at may dalawa lamang dito ang maganda ang pagtotoo. Maganda yung pagtotoo. Malay matandaan yung dalawa na yun. Laging second sila. At yung una, second to the first church, which is Ephesus. Church at Ephesus. Yung another second to the last, the church at Philadelphia. 76ers. Sa NBA. Philadelphia. Ano ba? 76ers yun? Second to the last naman yun. Kaya, madaling matandaan yung dalawang churches na yun. The rest, may against ang Panginoon. Kaya, it's neither condemnation or isa, commendation. Lima ang condemnation, condemn, and dalawa lang ang na-comment. So, and that is Revelation 3:15-20. I know your works, you are neither cold nor hot. Hindi mainit, hindi malamig. Ano sa gitna? Maligam-gam. Lukewarm. Would that you were either cold or hot? So because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will speak out of my mouth. Those whom I love, I reprove. Kung lalo mo din talaga ang Panginoon ay hindi nagbabago sa kanyang pag-ibig. But I reprove to them, I rebuke and discipline. So be serious and repent. Para patuloy ulit, hindi maalap, magduk, pag-ibig sa Panginoon, at magsisi. In 1982, there's a volcano eruption. At scientists warned people to evacuate. Pero ang ginawa ng mga tao, lagi na natin yan, hindi naman nagugulo eh. Puro warning. So they evacuated from the place. So later, thousands perished when the volcano erupted. Marami ang namatay because of complacency. Hindi sila masyadong komportable na sila. Hindi naman mangyayari yan. Kaya nangyari ang hindi nila inasahan. So, bakit ito yung nangyari sa panahon ni Noah di ba? Panahon ni Noah. Lagi si Noah, di ba? Nag-picture. Nagsasabi, anong balik na kayo sa Diyos? At gugunawin niya ang luto. Hindi lang pagbahan. Pero ang nangyari, late na. Huli na. Habang sa ginawa ni Noah. Maraming pero the same way nature should stay ignore God's warnings.
They say, I'm okay, I go to church, I believe in God, yet their hearts are lukewarm, not cold, not hot. So Jesus says in Revelation chapter 3, because you are lukewarm, and sabi niya, I will spit you out of my mouth. Tagalog, ilalabas kita, ihulog. Spit, diba? Sa ating bibig. So, kaya, nakakita warning ito, no? Kaya una makita po natin dito, ang spiritual difference is Jesus Christ. Spiritual difference ay hindi nakapagbigay ng kaluguran kay Kristo. Sabi ni Kristo, I know your word. By the way, si Jesus Christ sa salita dito, I know your words. You are neither cold nor hot. I speak to you. The Laodicean church was known for its wealth and comfort. Their water supply was lukewarm. Ang sabi ko na Ephesus, no? May Laodicean pala. They're present like cold water, not filthy like hot springs. Ang nasa isip ko yung yung wala yung first love, yung pala yung Ephesus. That's Ephesus. Pagdating sa lukewarm, ito yan. So, Jesus used his image to describe their spiritual indifference. Theoretically, lukewarmness means living without passion for God. Serving without habit, not love. Yan ang paalala sa mga servants, sa mga ministers, no? Make sure that we serve God because of love, not because of, sabi nito, habit, nagagabian na. No? Baga, ito na yung lalo natin ginagawa. Kaya nahanap natin. Maganda yun, but secondary lang po yun. Dapat ang reason is because of God's love. Yan. Nangyari spiritual hypocrisy, lalo pa sa amin yan. Okay? So, danger. Christ finds such faith disgusting. I will spit you out. So, ito ay patungkol sa pagkawala ng kaligtasan. Ito po yung pagkawala ng fellowship sa Panginoon. At yung favor ni God sa atin, hindi natin nakakamo. You can't resist the favor of God. Yun ang mag-hinder. So, kaya sabi ni Matthew, these people honor me with their lips. So Matthew pala, but Jesus Christ said this, honor me with their lips, but their hearts are far from me. Referring to the Pharisees. So, and then sabi po, Romans 12:1, never lacking in sin, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Never lacking. Sabihin mo, magkulang sa yung skill, yung passion. Yung passion, yung marundog na paglilingkod, pag-ibig sa Panginoon. But keep your spiritual fervor, serving the Lord. And then, recoverably, like a cell phone, sa akin lagi ito, paramihan. No? Ang cellphone, maganda yan sa panibas. No? Nagagalitin. Pero pag wala ng battery yan, low-bat na. Na-drain na, useless na. So likewise, a beauty may look religious, but if there's no fire inside, no, current inside, this is spiritually drained, pudol, lack. So, secondly, after spiritual difference is Jesus Christ, self-deception, and false security. Self-deception, pagdadaya lang natin mga sarili at maling seguridad. Okay? Sabi sa 3:17, you say I am rich, I am prospered, and I need nothing, but you do not realize that you are rich, naawa-awa, pitiful, mahirap, blind, bulag, at hubad. So the Laodiceans thought they were fine because they were materially wealthy, but Jesus said they were spiritually bankrupt. Mayaman nga sila, materially, pero spiritually
Napakahirap na. Lugi, bankrupt. So, kaawa-awa. Kaya pitiful. Pitiful. Mahirap. Dapat, though we're rich, we're on earth, but although we're poor, we are poor, but we all know we are rich in Christ. We're poor here on earth, but spiritually speaking, we are rich because of Christ. Kaya theologically, ang maligamgam, lukewarmness, blinds the soul. Binubulag niya ang kaluluwa. It is functional, it is atheism. Parang, yes, ay naniniwala ka pero hindi pala. Kasi natatak ka ito. Professing faith in God while living as if He doesn't exist sa iyong buhay. It denies the doctrine of sanctification. Susunod natin pag-aral after justification. Kaya, pagdating pa lang sa justification, may problema na. No? Problema na. Which calls every believer to grow in holiness. Say you cannot go proceed to the process of sanctification if we do not know the doctrine of justification, that we are justified by faith in Christ. Sa Tagalog niya, tayo ay pinawalang sala ng Diyos ni Kristo. Kung dapat tayo ay nahusgan ng kamatayan. Walang problema. Kaya danger nito, self-deceived believers stop growing spiritually. Self-deceived. Believers siya, pero dinadaya niya ang sarili. Kaya hindi siya lalo sa pananampalataya. Yan. So connected ito sa Hebrews. Until araw natin, 5 and 6, chapter 5 and 6. So, yung believers na they lose conviction over sin. Wala na silang conviction. Kasi nga, alipin na sila ng ilang mga sariling kita. Their conscience becomes numb. Ano yun na? Manhid. Yung conscience nila. Kahit pa sapon sila ng safeguard. Wala na commercial ng safeguard na ako ang iyong konsensya. Dati may ganyan eh. Safeguard yun kapag ang commercial. Tinawag ng mga Gen Z. Ako ang iyong konsensya. Kahit pa magsapon ng safeguard. Manhid. Kaya in Luke 18:9-14, the Pharisee thought he was righteous because of his religion. Marami din yung mga tao, religyoso, no? But God accepted the humble tax collector. Lukewarm believers are like the Pharisee, confident in religion but far from repentance. Kasi hypocrites. Then there's statistics and study, one research we found that 65% of Christians rarely, no? Ano rarely? Bihira. Ano ba yan? Rarely pray or read the Bible. Bihira ang rarely. But many have faith in name only, a sign of modern day Christianity. Maraming ganyan. Christian, born again Christian, in the name. But in living lives, they are not. So, thirdly, loss of witness and spiritual influence. Kaya pagdating sa witnessing, evangelism, inakamad sila. Hindi sila dumadalo. Wala silang heart. Kung saan yung heart ng Panginoon niya? No? They are not consistent. Kaya nakalulungkot, no? Na may mga ganitong mga Christian. They are Christian in the name, but not in practice. You are the salt of the earth, but if salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Pinapalala sa atin at tayo may lasa. No? Wala na lasa yan, tinatapak-tapakan na lang sabi ng Biblia. At we are light of the world. John chapter 8. Jesus Christ. No? But lukewarm believers blend with the world. Kaya na itong mga lukewarm na ito,
maganda pa nga yung mga babe Christians, no? At least ito, mabago itong style, pagbabago pa, no? Madali pang matuwan, teachable pa ito. Unlike this lukewarm, probably is a worldly or carnal Christians, no? Carnal Christians ito. They're professing Christian yan. No? They're living the world. They profess being a Christian, but worldly. Nasa mundo ang kanyang yun ang pagulungan. Nakakalungkot. So, ano mangyari? They will lose their ability to influence others. Okay? Ang mangyari na yung mga hindi malampagan nila ng mga malampagan ng pagpapes na kauri nila, ginagawa nila. Mawawalan na yun. Paniniwala. Diyos. Kaya theologically, lukewarmness undermines, napakahina, no? Yung mission ng church. Ano mission ng church? Matthew 28:19-20. Okay? Go and make disciples of all nations. So it's a betrayal of me today. So nagiging betrayal sila. Kaya kung gusto nyo hindi matulad sa mga tao, katulad nito, ay magpakainit kayo sa Panginoon. Kahit na magpakainit o magpakalangit na lang kayo. Huwag na maligam-gam. Kaya na, mamili kayo. Kaya sabi ng Panginoon, you must neither cook or hot. Oh. Yung pipili kayo, mainit kayo sa Panginoon o malamig? Huwag maligam. Kaya, it is a reminder for us that we have a mission that God gave us, His redemptive purpose. Tayo yung gagamitin niya. So, danger, ano nangyari dito? Kapag loss of witness and spiritual influence, testimony becomes powerless. Imbis na madala ang mga tao sa Panginoon, madala naman. Kaya madala. Madala sila. Madadala sila. Ay, wala namang pinagpapagala kaya sa akin. A believer sees hypocrisy instead of holiness. The church becomes a social club. Ayun na. Not a spiritual force. Kaya na, during the time of World War II, si Dietrich Bonhoeffer, ito, nag-aaral ng po ito. Hindi pake, no? Siya na lang yung barilin o patayin kaysa kung sa bata pa. And grace without discipleship. Kaya a lukewarm faith preaches comfort without commitment. Inumibili tayo, hindi tayo mahihirapan. Lukewarm yun. Inumibili tayo ng gagawin natin na gusto natin. Pero pag may pinagagawa sa atin, pag ito ay magpapos ng pressure or hardship, ay, wag muna. It's an indication of a lukewarm Christian. Or, ang ganda na, being Christian, pero pag sinabing lukewarm, tagal tumalangkot na yan. Walang nangyayari. Walang bunga. Meron lang bungang araw. But, sabi ng Panginoon, napakabuti talaga ng Panginoon na bait siya. Kaya, the invitation to repentance and renewal to all lukewarm Christians. Sabi niya, those whom I love, I reprove and discipline. So be serious and repent. Kaya sabi ni Kristo, rebuke not to destroy us, but to restore us. Yun naman yung sa naisip na rin. Hindi naman na anong Panginoon. Mabait naman ang Panginoon. Okay lang ma-rebuke. Pero ang rebuke ng Panginoon, sometimes nakakasakit. Para maiayos ang buhay. Otherwise, hindi ko papasok sa ganong proseso. Ay,
talagang there's something wrong with your faith. So, kaya sabi ko sa 3:20, be asked the Lord, ha? Ang sino man, pumasok, magkasama tayo, magkasalo, kapagkainan. Waiting for genuine repentance and renewed fellowship. True believers cannot stay lukewarm. Take note of this, ha? True believers cannot stay lukewarm forever. Kasi may Holy Spirit eh. Ang trabaho ng Holy Spirit convicts us, calls us, no? Divide us. So repentance is not just turning from sin, it's turning to intimacy with God. Sabi nga rin, ang repentance, hindi lang crying lang yan, umiyak kayo na yun. It's turning and returning to intimacy with God. Kaya sabi, Paul, kay Timothy, paano to pray the gift of God? And sabi ni David, ito yung prayer niya, pinagkasan natin sa Panginoon, kay Bathsheba and Uriah, pray to me and bring a heart of God. So, lukewarmness is a silent killer of the soul. Lukewarmness, walang lang, ay tahimik na mamamatay ng kaluluwa. Kaya? Alam nyo lang, okay lang kayo. Physically, yes, buhay-buhay. Pero, ang katawan natin yung physical, hindi kayo yan. Mabubulog yan. Pero, yung kaluluwa natin, ang siyang tutungo sa Panginoon. So, it doesn't happen overnight, yes. Kaya sanctification process, it goes through complacency, comfort, and compromise. So, pag ganito mangyayari, no, manuntin tayo, malimutan. Complacent, comfort, and compromise. Laging kasi, maunawaan mo ng Panginoon. Mabait naman ng Panginoon. Puno siya ng pag-ibig. Pagdating sa katuwiran, kabanalan, wala sa ignata. This is not pleased with a half-hearted heart. He wants a burning love and zealous faith, a committed walk. Kaya, as an application challenge, examine your heart. Is your faith still on fire or fading? Ano ng F, no? Fire or fading? Paano na? Fading. Wala na. Secondly, repent. Magsisi. Sincerely. Seriously. Hindi lang maiyak tayo ngayon. Hindi ko. Ask God to renew your passion for Him. Renew your passion for Him. And serve faithfully. Don't just attend church, but be the church. Sabi ng Revelation 3:19, be serious therefore. Kaya, yan, nakatutuwa mga bata. Diba? Para silang walang masisipag, maglakas, magsisigla. Kaya sabi ng Panginoon, huwag nyo, pagbawalan ng mga bata na lumaki sa atin. Kasi sa kanila makikita. Kaya na, lagi tayong bata, malakas, masigla, mainit. Na parang naglalaro lang tayo sa Panginoon. Yung ginagawa natin sa Panginoon, kahit mahirap. We're playing. Kahit mahirap yung ating kawan, yung ating buhay. Ano pa rin yung ating buong pag-ibig sa Panginoon. We serve Him faithfully. Yun ang faithfully. So, kaya na, mga kapatid, ito ang magpapalalas natin. Huwag tayo maging lukewarm. Maging Luke na lang, si Luke, Dr. Luke. Huwag lang sa mga lukewarm. Okay, maligang lang. So, maraming salamat. Pagkandaan mo lang, tayo na lang. Dakilang Diyos, sa iyo natin kakawala ang aming buhay. Patuloy pag-alabi ng aming pag-ibig, aming puso sa inyo, Diyos. Makilala ka namin lubos ako kami ng buhay. At mag-gamitin mo kami lubos para sa iyong kalawatihan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Meron pa bang magpapasalamat?
Ayun po naman. Papasalamat po sa sa po. Papasalamat po sa blessings kay dahil po ngayon po papasalamat po ako ngayon kasi tumama po yung directly sa wala ko po dun sa mga sa mga mga ako naka yun po kapasalamat po sa safety po nila ayun po yung pala yung bagay nila safety sila ayun po papasalamat din po sa bahay po na nagkakaroon sila pang mga gawin yung isang araw po is nagka-training ko sila. Ako po nagkaroon ayun po, nagkasalamat po ako sa ilang araw na lang po is nagkasalamat po ako guidance throughout his knowledge. And prayer, medyo napakulang sa grade. Pero dati po dun sa Tio, sabi ko lang, Instagram ako po and isa ako doon na muling nabalikan mo po yung apat na gas ko yung book. Kung paano pinakita ko yung tao yung Jesus, divinity of Jesus sa tapos paano nga po dapat natin mamuhay as Christian. So paano siya namuhay bilang tao Jesus Christ? Yun po, ginagawa ko po sa ako ay nagpapulit ng papasalamat sa Panginoon dahil sa patuloy na kanyang kagandang loob sa atin at sa kami at syempre sa atin at saka isa pa sa mga bagay na pagsubok bilang tao at syempre may spiritual din na laban yan. Minsan na nagkakaroon tayo ng panghihina physically tapos syempre sa isip. Pero ganun pa man sabi nga ng Panginoon ay pagsalita pa ninyo natin sumikapan natin na kagaya ng ginawa niya, diba sa John 3:16, kaya binigay niya ang kanyang pag-ibig dahil sa pag-ibig niya kaya inabuhay ko po salamat sa Panginoon dahil sa mga kakayaan pa rin na hindi siya nawawala sa ating puso at kaisip. Salamat. Sa pagbibigay niya ng tapos yung ano din pagtulungan sa bawat pangangailangan. Talagang pagka sigaw mo ang Panginoon, bibigay niya, ipapakita niya sa iyo. Hindi ka dapat mag-alala sa mga bagay na nakakabigyan na yung mawalan ko. Palagi ko ba ito na sa yung mga bagay na still kung si tayo o yung program natin sa natin sa ating magagawa natin mga bagay yung mga sabi natin
mapapahawakan nila yung sa Philippines. Paano pa tayo mga sa sarili na sa at yung consistency kung paano siya parang never lasting katangyan ng Panginoon. Talagang hindi siya prophets. Nung binasa ko rin yung sa Joel, nakita ko yung Joel, Panginoon, talagang consistency na dapat tayo paano tayo consistent na ganun din yung parang may times na ay still yun yung reward na yung pinagpapasalamat din sa pagpagawin sa pag-iingat lalo sa patuloy na patuloy sa kahit na may patuloy na skill natin yung Panginoon sa pinang Ayan, pilihan ko ito sa salita ng Evangelyo. Hindi na po pwedeng sakitan sa prayer time at bilang po tayo ng ako. Sige po. 1, 2 at ang pagkakas sila po. picture nila. Count 3 sa 4. Ilipin ka namin. Yan, pag-pwede natin yung mga kapatid na hindi natin nakasama. Mga kasama natin sa Pilipinas. Oh, number 2. Number 3. Okay, number 3. Workers, financial needs, people Lord, yung set of people, sali ka, announce.
boys. Up number 4. Pag-pray natin na sa kanan. Tama, pag-pray mo. Hero prayer, last time. Tayo po ng lahat. Yes, Lord God, salamat po Panginoon sa tapos ko ng prayer meeting, Panginoon. Huwag Panginoon ang aming mga panalangin, ang inyong pagmingin, Panginoon. Huwag Panginoon ang aming nagpaparalan, Panginoon.
kayo, Panginoon. Thank you, Presensya, Panginoon. At ingatan niyo po bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon, sa aming patuloy, Panginoon, at hindi po kami, ang aming mga kapatid, Panginoon, na hindi po makarating, Panginoon, at hindi po po ang pag-ibig sa inyo sa pisipan, Panginoon. Maraming salamat po sa pagdito, Panginoon. This time we pray. Amen. God bless us. Good evening. Good evening. God bless po. Thank you sa kanila. Join.